ko lang naman. Kahapon kasi, aaminin namin sa inyo na hindi kami okay ni Miss Jal. Kayong dalawa, nung nasa sasakyan tayo pa uwi, kasalanan kayo sa amin. Ayun nga, good morning po mga ka-business na. research nyo na rin yan sa online na ano. Ngayon kasi mga ka-business, Kayong dalawa magkakaintindihan. pero ni Papa Dins, no? Nagkaroon kasi ng problema. Ako yung gumagamit ng mga ka-business Para siyang mahagok yung arangkada niya. So, Pagka ganyan kuya, may magkano fresh ang singil mo sa ganyan? Alin po? Pagka ganyan ng sira. Hindi, labor lang po po sir. Depende yung parts pa kung Labor, magkano labor mo kuya? yun, Kahit napatawag tayo ng ng specialista na mekaniko na gumagawa lang talaga siya. Sa pagdating naman sa parts, marami ka na rin contact siguro. Yan, nandito siya. Yung 3-5. yan. Ano ba nangyari? Kwento mo sa mga ka-business natin nangyari dito. Iba na kasi yung tunog niya, boss. Tapos taas ng vibration, mga ka-business. Tapos Bago nangyari yan, ano bang naobserbahan mo? Ano bang sitwasyon mo noon? ayun, traffic kasi mga ka-business Tapos naramdaman ko, maalog kami ng malakas. Ayun. Tapos tinigil ko muna. Tapos Parang ano yan, Boss Dave dun sa mga lumang sasakyan, ba yung FX natin, pagka ganyan ang makina na tatandaan ko noon, kapag kayo mga engine support, bumigay, yan, malakas ang ng makina, galaw, diba? Opo. Hindi naman kaya kinakapos ng diesel, kaya malakas ang alog at saka papatay. Parang nahihirapan siya, di ba? No? Tapos yung niya, yung RPM niya, pagka arangkada mo siya, kumakapos siya. Ito si Kuya kasi eksperto to. Marami tayong matututunan. Ano pangalan mo nga po ulit? Ha? Lobby? Kuya? Ha? Parang lupin. Parang kulang na lang ng in. Ayan. Yan si Kuya Lupi po, mga ka-business naming minamahal. Siya ay talagang puro Ford lang ang kanyang ginagawa, siniservisyuhan. Paano mo siya nakilala, Boss Dave? Nagharap kasi ako mekaniko po sa Facebook. Okay. Tapos talagang inisa-isa ko yun Dami nag-message sa akin. Oo. Yung iba, ang daming ginagawa ang hinahanap ko kasi Ford lang. Tapos nakita ko yung page niya, puro Ford ang ginagawa niya, Ford Territory, tapos may mga parts din na binibenta, mga Ford na genuine parts. Okay to Kumbaga sa madaling salita, in-stock mo na pala ito si Kuya Lupin. Opo. Nag-review ka na Opo. about sa kanyang Eh, kumusta naman ang reviews? Okay naman ang reviews niya, marami siyang gawa May shop ba si Kuya? May shop po ba kayo, sir? Wala sir. Wala po. Sa talagang lang po, by call lang po kayo. Kayo po yung dating nagtatrabaho sa Ford. So sa obserbasyon niyo po, Kuya Lupi, ano po kaya ang nagiging problema pagka ganyan? Pag ganun, Para may share natin sa mga mahal nating viewers. Tapos ilagay mo yung page ni Kuya para kahit pa paano magkatulungan, di ba? pag ganung senaryo po malamang injector po. Injector. Injector. Problema. Bakit po? Anong cause? Namamalya po kasi. Base, niskan naman natin, walang trouble code. So, Okay. visual na lang tayo dito sir. Bakit nagkaroon ng problema yung injector, Kuya? Anong cause nun? Minsan kasi pag madumi yung fuel filter tapos yung diesel. Fuel Marumi. filter. Mm. So hindi pa po pwede po na linisin o palitan yung fuel filter tapos linisin na lang yung injector?
Hindi. Hindi obra Pag yun. electronic kasi din po yung injector sir. Ay, gano'n. Yun nga. Si Ford, ano na siya eh. Yung mga tanong ko po mga ka-business, ano po yan ha, alang-alang dun sa mga gusto ring matuto, no? Ibig sabihin na limited lang din yung knowledge about dun sa pagmimekaniko na itong Ford, no? Kasi maaaring itanong nila yan eh. So tayo na magtatanong para sa mga viewers natin, no? Opo. Okay lang ba yung Yellow Pig? Hmm. Salamat ha. Kasi alam So ko ang pinaka-cost, batay sa iyo kay Lupi, sa karanasan mo, pagka ganyan sisira ang injector, ay it's either marumi yung fuel filter. Nabanggit mo kanina. Ano po mismo yung injector po? Minsan. Tapos yung injector ay marumi. Tama bang gamitin yung terminong marumi? Hindi po. O sira na? Sira talaga. Electronic po kasi. Okay. So, usually po gano ang ilang taon nang itinatagal ng injector ng Ford Titanium po? Hindi ko din masabi sir. Sa batay po sa inyong karanasan bilang mekaniko, Hindi ko kasi. meron bang 2 taon nasisira na yan? Matagal pa sir. Sobra pa dun. Sobra pa sa 2 taon, 3, ganyan, 4, 5. Mga ganun po ba, mga 4 na taon bago masira yung injector? Hindi ko kasi masabi sir. Meron kasi ibang tumatagal talaga. Depende siya sir. Depende sir. Hindi natin ma-depende. Ibig sabihin parang tiyempo-tiyempuhan na lang yan, parang ganun. Kasi ito po kasi kaya Lupi, wala pa siyang 5 taon eh. 3 taon eh, no? Oh, Kastig, no? wala pa boss. Wala pang 3 taon eh. Ali, 3 taon na ata to boss. Magtatatlong taon Apo. na? Apo. Okay. Pero yan pong pag-check nyo yan ay check nyo na injector ang sira po. Opo. Pag ganun kasing namamahal yung makina sir, Oo. malamang wala yun sa support. Pag yung support kasi sira, kahit i-rev mo, normal lang ano niya. Tapos vibration lang. Ito kasi malagto. Kahit na itapakan siya i-rep siya. Minsan lang mahirap pag wala kang makuhang trouble code. Yun ang mahirap, kailangan mano-mano no. Opo sir. Katulad nun, wala tayong nakuhang trouble code. Patingin nga, asan po yung injector yan, kuya? Ito po ito. 1, 2, 3, 4. Okay. Electronic siya, yung sensor. Sensor po. Sensor ng injector. Mm. Tama ba ako? Tama siya. Sensor ng injector pala, hindi mismong injector ang sira, yung sensor. Yun na po. Mismo Yun ang injector. pinaka-injector niya. Oh? Sensor. Electronic na siya. Yun ang pinapalitan sa Ford. Di pali pong sira. Di ba, Kuya Lupi, pasensya ka na sa samantalahin yung pagkakataon, alang-alang sa viewers natin. Yung pong mga injector na yun, di ba, yung mga lumang sasakyan, katulad ng FX, di ba, may mga ganyan din yung fuel injector ang tawag dyan, di ba? Okay, so ngayon, binibleed yan minsan pagkalimbawang palyado, barado, di ba? May ganon tayong ginagawa Minsan sa mga lumang model ng sasakyan. Binibleed yan tapos sara ulit. Tapos Parang calibrate. oo, di ba, no? Calibrate. So ito, yung mga modelo pala, lalo na itong Ford. Hindi po siya nakakalibrate sir, yung mga bagong injector. Oo. Lalo na sa Ford. Okay. Yun ang- Base ngayon sa ano natin sir, yung naging sira, itong injector number 2. Injector number 2. Opo. Okay. Yun pong papalitan natin. Kuya Lupi, bilang malasakit mo dito sa anak ko at saka sa mga viewers natin, paano may iwasan yung ganong problema na na-encounter nito ni Dave? Kasi wala bang cause yun na baka mamaya bumaba masyado yung level ng fuel na hindi niya na malayan, halos mag-empty na. Yun din yung isang ano. Isang po pwedeng maging cause, iwasan no? sir, oh, sir. Diba? Tapos, ano pa? Sige, share Hindi natin. lang yung sa injector yung masaya pag nasa low level na yung sa fuel. Well, Pwede masira din yung pump ni sir yung sa Pump ng fuel mismo. opo. Okay. Oh, so, sandali sabi, sa lahat ng mga may sasakyan, huwag talaga nating hayaan na bumaba yung level doon sa
Yung nagwa-warning na yung fuel, 'di ba? Huwag nating hahayaan na o antayin na mag-warning. Yung fuel mo na low hangga't maaari, wag ano. Tapos may ano lang ako sir sa Gis. Yes, so. Tapos na nagpapagas kayo, lalo sa mga electronics na sasakyan. Siguro rin yung naka-off yung engine. Yun ang sinasabi ko. Yun, isa. Isa din Yun. Talagang ano pala yon, kuya, bilang mekaniko talagang malaking bagay pala talaga yon. For safety din yun sir. Safety. Oh, yes. So, bukod sa mga disgrasya, may kinalaman din pala sa pag-iingat sa makina. Opo. Yan ang sinasabi ko eh. Yan sinasabi. Pagka nagpapagas kasi sila, Sila. ayun kasi tututuro ko yung daliri ko. Wala tila lang minsan, nagpapagas ka. Tapos naka-on yung engine mo. Hindi gumagalaw. Hindi pa rin gumagalaw sir. Oh, Yes, tama. yung fuel. Opo. Oh, tama. Pwede kasi masira. So, dahil nga sa electronics na siya, so kumbaga nagkakaroon ng pagkalito yung system niya, no? So, dapat pala talaga patayin. Patayin mo, Nok, ha? Oo. Ano? Yan ang sinasabi ko. Ang galing. Yan mga ka-business, lagi ko yung sinasabi sa kanila yan eh. Kuya Lupi. Ayan ha, Taga mali. saan si Kuya Lupi? Makati. Oh, grabe, layo pa. Makati. So ito po kapalatan namin sir, injector ng inverter. Injector number 2. Magkano naman yan, Kuya Lupi? May dala ka. Wala sir eh. Okay. So, sa mga ano mo na yan, contacts, Opo. mga kakilala. Ayun, ang maganda rito kay Kuya Lupi, mga business. May mga Yung parts marami agad. siyang, oo, may pyesa. Pag kami papalitan, tatawag na lang, parts na agad, mga ka-business. Eh, sa atin kasi, pag dinala natin sa kasa to, hindi naman sa paninira sa kasa. Hindi naman sa pag-ano sa port. Eh, karanasan na rin naman natin yan, mga ka-business. Pagka sa kasa, matagal. Matagal kasi minsan maraming customer. Maraming customer, Pila. orderin Oo. pa, mga Yes. ka-business. Ganun talaga yun. Schedule by Opo. schedule. Oh. Yan. Balikan namin kayo mamaya mga ka-business. Yan mga ka-business, doon na si Papa Tinso. Pop! Ayan boss, magkano yung pesa nun boss? 21 po sir. 21? Genuine, yung isang piraso na ano? Injector boss. Aray mo. Ayun lang. 1,000 malala. Oo. Aray mo. Ayan, pinagkape natin si sir. Ayan. Wala, di umubra yung kape. Di, biro lang. Ayan, ano po yung advice niyo po, sir? Yung ano? Ano ba sabi kanina? Malasakit niya sa customer na instead na pabilhin kanya ng halagang 21,000 na parts o pyesa, naalala niya covered pa ng Warranty. warranty. Ayun na, mga ka-business. Ito yung Labor ano. and parts ba yung Kuya Lupi? Yung warranty niya, labor and parts? Ay, di ko lang alam po. Yun lang, kasi baka mamaya yan, labor lang ang... Ay, di, yung parts sir, sigurado marami. Yung parts. kasi may mga ganun di ba no? Opo. Pag sinabi, 1 year warranty po yan. Yung pala, yung paggawa. Pero pagdating sa parts, babayaran mo, bibilhin mo. Parang ganun, no? Siguro dapat i-confirm natin. Oo, kailangan makakipag-usap kayo na maayos. Opo. Magpa-schedule na lang tayo. Anong pangalan mo yan? Lupin. Lupe. Ano? Waray-waray din yan. Halimbawa, okay. Kamukha ni ito, lapad din ng fish. Sabihin nila, ipapadala doon. Dalhin, pwede pa naman ibiyahe. Nandahan lang. Dahan lang. Mas day bang ano dyan, matarap eh. Uy, di ako rin matrot niyan, boy. Yan, boss. Kasi Nangyari lang bata. talaga yan. Ano lang yan, kapag nagkataon lang sa kanya. Nagkataon lang yan sir. Oo. Buti nga, hindi sa akin eh. Hindi tumatawag. So yun na mga ka-business, dali natin sa kasa. No. Tawag-tawag mo na, boss. Thank you po, kuya. Thank you, sir. May bayad yan! Ha? May bayad! Oo, siyempre. Paliwanag po sa kanya. Hindi, Sabi ko alam na ni, ano yan, ni Papa Dins yan. Ayan mga ka-business, dito tayo sa KB House. Nandito si Daryl. Yes, hello po, mga ka-business. Ayan, dito si Daryl, tsaka si Mama ka-business. Da po, Ayun. mga ka-business. Naguhugas. Yes.
Ayun na mga kabis, samahan niyo ako ngayong araw kasi si Buntis ay naglilihi na naman. Alam ko na, parod yun na kung paano ako magluto ng sinigang. Ngayon, magluluto tayo ulit ng sinigang. Siyempre, buntis Paglutuan natin mga ka-business. Si Papa Dins kasi ngayon ay nasa mission sila. Sama si Papa, no? At mamaya, andun naman nata sila sa Falcon. Andun pa sila sa Falcon, ma? Andun pala sa Falcon mga ka-business. Tara, puntahan natin sila. Samahan niyo ako mga ka-business. Mumotor lang ako. Itong baboy mga ka-business. Ayan, pinakuluan ko na to. Kasi kahapon nag-grocery kami. Mapapanood yan sa vlog ni Papa Dins. Wait lang, kunin ko lang yung bag ko. Dapat kagabi pa tong mga ka-business. Kagabi pa tong sinigang ni Buntis. Kaya lang, anong oras na kami nakauwi Kaya ngayon na lang natin lunch. Bibigyan natin si Buntis. Alright. Punta natin sila doon mga ka-business. Ma, dito muna ako! Ay, ingat, boss. Yes, ingat. Yun na mga ka-business, nandito tayo sa kusina nila Papa Dins. So, ayun iba lang tong sinigang natin ngayon kasi wala akong nakitang kangkong. So ito na lang, talbos ng kamote. Para sa naman siguro lasa. So habang wala sila, mag-prepare muna tayo ng mga hiwain natin. No? So unahin ko muna himayin itong talbos ng kamote. So ano to mga kabisnes, dalawang tali, 15 pesos. Sa probinsya kayo, magkano to? No? Ngayon kukunin lang natin yung dahon mga kabisnes kasi parang matigas kasi yung tangkay na ito. Ewan ko, kayo ba mga kabisnes, kinakain niyo yung tangkay ng talbos ng kamote? Mamaya mga kabisnes, meron akong ikaw-kwento sa inyo. Nangyari to kahapon. So, abangan natin. Kailangan nandito yung dalawa Grabe yung dalawa na yan mga ka-business. May kasalanan yan Patulungin natin si Rian. Rian! Para matuto siya mga ka-business. David! Hoy! David! What? Hoy! Gusto mo? Sige po, sa labas. Ba't nandito ka? Nasuburan sa Asewell Bakit? At tinawag si Kuya Tinawag natin Kuya. Tinawag. Kailangan. Yeah. Ayun trivia lang mga ka-business. Alam nyo ba? Though parehas naman ang kangkong at ang talbos ng kamote ay mga healthy na mga leaves na kinakain ng tao, no? Pero alam nyo ba na ang talbos ng kamote ay good for the heart? Kasi mayaman ang talbos ng kamote sa vitamin K at syempre maganda rin siya sa pang-regulate ng ating blood sugar dahil nakakapag-regulate siya ng control na yung may mga diabetes, ganyan. Maganda siya sa mga may diabetes. At saka isa pa, maganda rin siya sa buto dahil meron din siyang calcium mga ka-business. Kaya sakto-sakto yung ating talbos ng kamote para kay Buntis. Kasi syempre, minsan si ate dyan may dumadaing na sumasakit daw yung balakang, ganyan. Natural yata yun sa buntis mga ka-business, di ba? Kasi mag-iiba yung shape ng katawan ng babae. Yun nga yung magaling dun no? Mga ka-business. Yung pagkakagawa sa babae. Talagang, syempre, yung loob-looban yan, iba yan di ba? Sa hindi siya buntis. Tapos syempre, magkakaroon ng panibagong tao sa loob ng katawan niya. Mag-iiba siya ng mag-a-adjust siya mga ka-business. Kaya importante sa mga buntis ay kumakain ng masustansya. Alright? So malapit na tayo matapos sa ating talbos ng kamote. So yun na mga business, umpisa na natin magluto. Yan, so ang gagamitin ko ngayon yung malaki nilang kawali. Kasi ang lutuan po nila dito ay induction cooker. So kung kakasya to.
pagkasayan natin mga ka-business. So, painitin lang natin kung mantika. Tapos, syempre, lagyan na natin yung ating mga pambisa, no, mga business. Lagyan natin sibuyas. Tapos, Dave, bakit mo inuuna yung sibuyas? Sa akin kasi mga ka-business, si sibuyas yung pinakamatagal matuto. Kasi, marami siyang water content mga ka-business. Yun lang. Pero yung iba naman kasi, nagsasabay-sabay. Pero hindi naman yun mga ka-business. Shoutout po pala sa mga ninong at ninang at sa mga naging bisita sa kasal nila. Kaya nagagamit na natin yung binigay niyo po. Ayan, sinigit lang natin. Tapos pagka okay na, nalagay na natin yung ating pork. Ito mga pinakuluan ko na ito kanina ng konti. Pero di pa yan malambot. Wala pa yan mga. Nalihan ko lang ng mainit. So ang gamit ko dito ay pork belly. Siyempre, masarap pang sinigang ng pork belly. Ito, mga ka-business, tutustahin ko lang ito ng konti. Para lang lumabas yung pinaka-browning niya. Tapos, kapag ganyan siya, mga ka-business, lalagyan na natin ng patis. Ito, Lawrence patis. Ito hindi ito sponsored pero para sa akin, ang pinakamasarap na patis talaga itong Lawrence, yung original. Ito naman, yung nabili nila pa ay chili. Oo, masarap to. Patis din naman yan, talagyan naman natin. Kunti lang muna mga ka-business. Para lang lumabas yung mantika no? Ating pork. Hindi lang muna natin. At syempre bago ko makalimutan, meron pala tayo dito tomato paste. As always, hindi natin lalahat itong mga ka-business. Kasi makilo lang tayo. Lahati lang. Tandaan nyo lagi mga ka-business, yung tomato paste. Ayan, sinasama yan lagi sa pag-igisa para maluto rin siya. Kasi kamatis din yan eh. Pwede na natang ulam ito eh. Tingnan po natin ang konti pang patis. Kasi nagmamatika eh. Kaya madala na mga ka-business tape yan. Lagay na rin tayo ng pork cubes. Isa lang mga ka-business. Ang palata lang yan. Sarap yung yung sabaw. Mamaya mga ka-business. Kaya kapag medyo naninikit na siya na ganyan, pwede na yan lagyan ng tubig. Lagyan natin siya ng water. Uy. Diba pa natin. Pulang-pula yung sinigang natin, oh. Sarap. Siyempre, di makawala ang ating sampalok mix. Ngayon, kung meron kayong sampalok talaga, mga ka-business, anong problema? Masarap yun. Ito, isang muna ilalagay natin. Tapos, palambutin natin yung baboy. Mas masarap. Gawin pa natin. Tapos, syempre, di mawawala ang ating mga MSG. Kaya matapos gumamat na ito, mga ka-business, safe na safe yan. Tapos itong bechin. MSG rin naman to. Untiyan lang natin kasi naglagay na tayo kanina ng pork cubes. Tsaka medyo malaki itong nakapak. Latin lang natin. Alright? Tapos, syempre, haluin. Tapos mamaya, timpla natin ulit ng patis. Bakit patis ginagamit ng Boss Dave, hindi asin? Patis kasi mga ka-business, mataas siya sa umami, mga ka-business. May sarili siyang umami na ang sarap-sarap niya talaga. Lalo sa mga ulam. Kumpara nyo sa asin, mga ka-business. Iba yung flavor na naibibigay ng patis. Pakuluan muna natin bago natin tingnan. Takpan natin. So yun mga ka-business, malapit na maluto yung ating sinigang. At siyempre, last na nilalagay itong talbos ng kamote. Hugasan natin yan mga ka-business. Ano siya mga ka-business, tingnan nyo.
Yan. Diba? Ang sarap. Bango, grabe. Kung natatakot na kayo, mga ka-business ha. Alright, baka na yan mga ka-business. Kaya tayo. Bang. Bang. Ano? Ay, grabe yan ah. Kaya na tayo. Parang nabuhos mo yung pansigang dyan, boy ah. Hindi. Ang tsado lahat yan. Ano Uy. yan? Ika, diretso natin itong ano. Hindi ah. Ayun na mga ka-business, kakain na kami. Ayun na yung buntis, oh, yung nagkikrave ng sinigang. Kahapon to ko. Kahapon pa. Ang galing. Ang galing! Ayun na, kain na tayo. Nanangalian na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. Nakakalipan ko na nga siya eh. Di ba? Tagal magluto. Tagal nyo magising. Napikaw ang matagal mag-isa. Thank you, Dave. Oh, matindi si Boss Dave, no? Matindi siya. Ba't parang ano ganito siya lang ang color niya? Ba't ganyan? Hoy, Dave, ba't ganyan daw yung kulay? Chef, tarong po kami, Chef. Chef, bakit daw ganyan ang kulay ng sinigang mo? Ano kaya ang secret ingredient ni Ano kaya ang nilagay mo dito, bossing? Bakit ganyan ang kulay? Apo? Kasi meron siyang tomato paste. Oh! Tomato paste. Ano ba? Tomato ba? Isa na yung minudo? Siyempre, pampapula. Kamatis din yun. Shoutout pala kay Mama Ka-Business. Uy, Ano siya, nagpadala siya nito mga ka-business. So, ay oo. Eh, bawas na po. Kinain ko na ito po. okay. Oo. Sarap ng luto ni Mama. Thank you, ma. Tara! Let's go! Halika na! Ha? Si Rian po, ginising ko na siya. Sabi niya, antok pa daw po siya. Opo, sikat-kat po ay nasa KB House naman. Ayan. So, aga kasi Sige. nagising mga Papela Squad eh. Ito naman pong kanin na ito yung kanin lamig. Sige, try ka na, Pops. Sige. Eh, salamat po sa mga biyayang ito ng Produce Basan sa pangalan ko ng shoes. Amen. Alright. Sige, Alright, let's eat. tikman natin. Sige ka, kain na kayo. Walang lason yan. Hoy. At habang kumakain tayo, meron tayong pag-uusapan. Oo. Bailon. Ito dalawang tulong sasama. Kaya nga eh. Yan ata yung di natuloy kahapon na vlog eh. Mukhang iba yung tawa nila ngayon laban. Kaya nga pati na sila. Kinakabahan ko sa mga tanong na naman ito. Ano na naman kayang ano mo to? Yan. Mga katabi kain po. Kasi, Business kain tayo. ayun na mga ka-business, mga ka-business, mga kapapi. Kaya ba tayo kayo na? Tignan mo na. Ang lasa. Maasim ba? Tingnan na eh. Hindi na ako. Ah! Maasim? Sobra? Ganda yung gusto mo kasi. Nakuha tayo ng patis. Eh yung patis pala Pops na nakuha mo, chili patis. Maanghang yung patis. Oo. Kung nilagay ko sa dyan, ang sarap din. Sinigang. Diyan sa lababo. Diyan be. Gamitin ang mata. Yan nga, chili patis nga yan, yung nabili nyo kahapon. Lawrence. Iba talaga lahat ng Lawrence eh. Isa sa dato puti. Ano? Ang sarap niya mga brand. Brand. Sarap. Sarap mga kabisnes. Robert. Ang sarap yung sinigang yung mga taba eh. Totoo eh. Sinong kinukuha ang tabala? Kanin ka. Ano ka tayo dito? Uy, may patis talaga si Pops. Galing nga ng chili patis eh. Hindi mo na kailangan ng sili. Magang din. Yan yung pinang-alat ko dito sa sinigang. Kaya medyo ano siya. May anghang to eh. Uy, ganda ng ano. Sarap. Ang baboy yun. Yung electric cup.
Ano siya, liempo ka. No? Yan po yan, boss. Ha. So, okay ito eh. Saka yung ribs. No? Ano pa ba? Ano pa ba? Nagtutoothbrush ka? Sayang, bumalasahan yan. First bite. First bite pa. Perfect namin. At, yung nilagay ko dyan na ano, hindi yung kangkong eh. Ano to? Sukay? Ay, ano to? Albos? Albos ng kangkong din. At well, Wala kasing ano, kangkong. wala, hindi ko na napansin. Ano ba? Parang parehas na. Oo nga, no? Kangkong na rin yun. Kung alam kung pwede ba yun. Sarap din siya. Try ko lang. Ano po? Ano po? Oo. Ito na nga. Tayong dalawa. May kasalanan kayo sa amin. Ayan. So, Bakit? Baka si Pops lang yun ah. Hindi, ito lang ano mga business. Napansin ko lang naman. Kahapon kasi, aaminin namin sa inyo na hindi kami okay ni Miss Jal. Oh. Kasi ano, ano ba, may dalaw eh. Ano dahil? Kaya parang may itang ulo. Hindi, yun, siyempre, makikita niyo naman sa vlog ni Pops yan eh. Pagka mapapansin niyo. Eh, siyempre, may mga ganun talaga. Kayong dalawa, nung nasa sasakyan tayo pa uwi, ang galing-galing yung umacting, ha? Ha? Huh? Tumakbo ba tayo? Hindi ko alam. Ano ka ako tubig? Ano ba yun, te? Ha? Kasi mga ka-business. Kalmante. Hindi, kaya lang. Oh. Parang ano eh, parang first time namin kayong marinig na gano'n eh. Ano yun? Ano halata niyo pala? Mga ka-business, pinagtripan kami dalawa. Sabi ko, ako, nabiktima talaga ako eh, promise. Hindi. Ang biktima talaga ako. Siya pala hindi, eh. Hindi tumalog. Hindi halata naman kasi. Talaga ba? So, prangkaya, totoo. Tataka ka. Pabalik ko dito, bibati na sila. Hindi! Napansin ko rin kasi hindi nakalak yung pinto kagabi. May kasi mga kamiss ganito yan. Diba nasa SM kami kahapon. Tapos ano, nung pauwi na kami, siguro naisip na itong dalawa para magbati na kami. Nagkaway sila kunyari. Tapos si Ate Jal, makakatinag sa kwarto ni Ate Jam. Hindi ko alam kung anong plano nilang dalawa doon. Tayo ba? Tapos, Sinabi mo? hindi! Hindi na sinabi nung namin na-realize eh. Ang gabi. Hindi, ako nagpa-realize sa kanya kagabi. Oh. Kasi paniwalang-paniwala siya. Paano kasi nakita ko yung pangalan, ginanon ni Ate Jam eh. May sinerge doon ng babae, si Pops. Nakikita ko yung pangalan. Tapos, grabe, ang galing nila umacting talaga. Nakuha nila yung ano ko. Nag-asti, nag-aaway pa tayong dalawa eh. Paano yan? Nag-aaway din kami ni Jan. Parang apat kami sa sakyan. Lahat kami magkakaaway. So, nung pag-uwi namin sa bahay, acting pa rin si Pops. Galing na umacting eh. Pinayuhan ko ngayon. Sabi ko, ba't pasensya mo na Pops? Gasti, buntis yun eh. Sabi ko, ginawa ko. Tapos, di naman lagi masaya. Nakakapikon na ano. Alam mo yung nagpayo-payo ka ng gano'n, tapos yung pala trip lang. Diba? Nakakapagbati sila. Nakakainis. Actually, pag ganun talaga pag ano eh. Ganun kasi ako. Nagla-light yung mood ko kapag alam kong, okay, may ano din sila. So, tinanong yung ate. Oo. Akala ko sinabi ni ni Kay. Hindi na linabit eh. Hindi na linabit. Sabi mo namin, utu-utu ka. Lata naman nag-acting lang sila kagabi. Ang galing kasi yung acting eh. Tapos pag akit ko kasi hindi sarado yung pintuan. Tapos hindi umiiyak si Ate Jam. Anong nakikita mo? Nakangiti pa siya. Ang hindi ka pala. Hindi cellphone ako ng lab.
Baka magkatata kayo nun eh. Naantay kita, hindi naantay ko siya. Kasi mag-vlog nga doon. Pero totoo nga nahilo ako. Ano totoo nahilo siya? Talagang, so paano yun? Saka sabi ko, Eh, sige tayo. pag baka hindi namin ma-maintain yung kaartehan na siguro. Hindi ka na ako. Tapos pahinga na ako. Nahilo talaga, legit. Kasi nasa bahay namin, sana ako doon. Kung pa, nung na-realize ko, kung pa ako natawa sa ano eh. Nakababa ba? Sa bahay? Sabi niya, nakababa ba? Sabi niya natin dyan. Nagtanong ka pa, Ezekiel. Ay, hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya. Kung sa bahay ba ako, dun sa KB. Kasi yung nakaprogram ako, sa KB naman talaga tayo bababa, di ba? Tapos dapat na pala galit ako, so dapat sa falcon ako bababa. Tapos niretso niya, sige. Tapos, baba ni ate dyan. Nakita ko siya naglalakad pa uwi. Okay ko ganap na ganap. Ay, Sabi ko nga kay David, sabi ko, at saka ano ka, bakit ka naniwala, never naman nag-away yung dalawang sarap natin. Opo, yun nga. Kung mag-aaway sila, wala lang din kibuan para sulat Ayun. sa akin. ganun. Ayun nga, mga ka-business. Hindi sila kasi kahapon, grabe yung Kasi sagutan. kahapon sila. Kala mo ano eh, nasa teleserye eh. Ayos ba yung acting ano? Ayos, Pops! Ang galing. Train at saka ano? Ang galing eh. Wait lang. Sino yung naniwala? Ako? So ikaw talaga yung... Hindi. Ikaw talaga. Hirap pala yung prank yan, no? Parang actually, Shoutout kay parehas kami Ka-Business. ni John. Shoutout kay Ka-Business. Meron pala yung prank yun. Kaya nga nanonood ako ng TikTok kagabi, sabi ko, sige, tuloy ko na yung prank yun na yan. Totoo. Galit ako sa kanya kasi ayaw niya umakyat. Para ano yun sa si Ate Jam. Sabayan kumain, gano'n. Simpala lang ng prank lang yan. Kaya pala wala siyang alam mo yun, parang walang remorse eh. Kahit gano'n. Ate Jam, ay ka na. Sige Jan, lagay mo lang dyan. Ay, nagdadal pala siyang, sa'yo ba ito lahat eh? Sabi lang, sa'yo ba ito lahat eh? Sabi ko, oo. Akala ko samahan niya ako, doon upo siya doon, mag-uusap kami. Bumaba siya agad. Iniwan niya ako doon. Sabi ko kay Rian, pag sa atin dyan, sa kwarto ko, sabi ko, umiiyak. Sabi niya, hindi po. Sabi ko, sarado yung pinto. Sabi niya, hindi po. Sabi ko, prank na to. So, yan, at pala kinausap ko eh. Wala eh, ano din lang talaga. Pero nakatuwa lang din mga kabis kasi kami mga ganyan na Hindi na kasi, hindi natatalab sa amin yung, hindi ko alam hindi, kasi kahit itong dalawa mga kapapi, ganun din kasi kami. Sila David, pinagkapatid kami din ni Kay, pag papansin natin hindi sila okay. Hindi na kami nagsasabi ng pagbabatiin namin sila. May gagawin talaga kami para magkita sila, ganon. So, kahapon, magkakasama na kasi kami. So, paano ba to? Inilalapitan ko to. Lumalayo ka! Naman ko, lumalayo ka! Ganun mga dalawa ko sa inyo lahat noon. Pati kay David. Lumalayo! Sabi ko, paano ko ito makakausap, love? Nag-uusap kasi kami nito. Hindi yun napapansin. Nag-uusap kami. Paano ko siya makakausap? Kasi mga ka-business kahapon talaga, nasakit daw ng puso niya, tsaka nahihilo na daw siya. So, wala siyang mood, di ba? Ganun talaga tayong mga girls. I understand so much. Meron tayong mga babae. Ginawa na namin lahat. So yun na, siyempre, thank you. Kasi may mga ganang effort. Na-undish-tuloy namin yung pagiging artista namin. Ay, naku, Mga kasi- kung may dashcam lang talaga. Hindi ba kayo nag-video, te? Hindi. Nasa drive-thru kasi kami noon, tapos biglang pinakita ang pangalan si Ate Jam. Tapos, Tapos nagganon ka nun, love. Sa phone mo. Wala na. Ay, hindi na sa akin yung cellphone nasa iyo, te, ikaw nagpakita, nakita ko nga yung Ano pangalan. sa akin, Si te? ano nga yun eh. Tapos labi niya, bakit ba nag-vlog? Uwi ka baka mamaya. Tapos ano, hindi ko maintindihan yung ano, Sasalin kita dyan. yung pagtatalo nila. Ewan ko. Naniwala ka talaga. Naniniwala nga ako nung nag-away nga sila. Kasi nung mga nakaraan, yun ang issue nila eh. Hindi, ang nasa isip ko kasi nung hindi naman mag-aaway itong dalawa sa harap namin. Ayun. Saka nakwento ko kasi sa kanya na nakwento ko sa inyo na yung basta alam niyo na. So yun lang mga business, salamat ng marami. At sana na-imagine nyo na lang yung mga kinakwento namin, no? Itsura namin kagabi. Basta panoorin yung vlog ni Papa Dins. Na-upload ko na po yun kanina. Ayun yung mga kababi. Alright!
Yun, thank you so much po sa pagsama sa amin at ganito lang ang aking vlog at yun, sana matesting pa natin yung acting skills na itong dalawa. Kaya nga eh. Tingnan natin. Siguro hindi. Pag nagpa-practice sila, away, no? Oo. Hindi wala pag away. Akala nga namin kami yung pinaprank niya eh. Lalo. Ako hindi. Ay, hindi. Baliktad dun eh. Baka magka-instinct yung dalawang to. Hindi. Talaga naniwala ka rin away sila. Oo. Prank lang ba yun? Alright. Boss Dave, salamat din sa sinigang. Thank you so much po. Welcome po. Alright, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira ba? Bira banat na business. Right. Sinigang, ubus na oh. Yun oh.